Sa video ito ay ipapakita ko sa inyo so ano-ano ang mga benepisyo ng isang reservist kapag ikaw ay sumali sa reserve force. Ginawa natin ang video ito dahil marami ang nagtatanong regarding sa mga benefits ng reservist. Kung meron ba talagang benepisyo ang isang reservist? Marami ang nagsasabi na wala. Merong nagsasabi na meron. So, ano-ano ang mga benepisyo ng isang reservist? So, number one, kapag ikaw ay pumasok bilang reservist, kung hindi ka ROTC graduate, pwede kang mag-training ng Basic Citizen Military Training ng 45 days. So, sa 45 days na yan ay na ikakandak ng Philippine Army or ng local government unit ay bibigyan kayo ng allowances, no? Subsistence allowance. And then i-issuean po kayo ng CCIE or yung mga uniforms na BDU, no? Tulad ng BDU at mga combat boots. So yun yung number one na makukuha nyo kapag kayo ay sumali sa reserve force. Kung kayo ay hindi ROTC, no? At nag-undergo kayo ng SBCMT or BCMT. So, number 2, kapag kayo ay reservist na at nakagraduate na ng SBCMT or BCMT, ay magkakandak ang higher headquarters ng organizational training. So, sa organizational training, ito ay magkakaroon naman kayo ng retraining ng 10 days, no? I-organize ang isang batalyon or isang company. So, sa organizational training na yan, ay i-assign ang mga reservists na galing sa SBCMT or ROTC, no? At yung combat clothing and individual equipment na i-issue sa inyo, yung mga uniforms at mga combat boots, no? So, after SBCMT, organizational training, no? So, magkakaroon na kayo ng sarili nyong batalyon or company. So, may allowance yun at may CCIE or mga uniforms, no? So, yun yung sure na makukuha nyo, no? So, number 3, kapag kayo ay nasa batalyon na at meron ng annual active duty training at nagre-report na kayo regularly every Sunday or every Saturday, as the case may be, ay pwede kayong mag-undergo ng mga in-house training, no? Na ikakandak ng RCDGs or RSCOM, no? Tulad ng Reservist Intelligence Training, Reservist Administrative or Reservist Affairs Administration Training, Reservist Military Orientation Training, at iba pang in-house training na program ng higher headquarters. So, makakatanggap rin kayo ng subsistence allowance na per day, no? Times 5 or times 10. So, yun yung makukuha nyo. Number 3, no? So, number 4 ay pwede rin kayong mag-undergo ng military schooling or career course ng AFP, no? So, pwede kayong kumuha ng infantry, NCO course, or kung officers kayo, officers basic course, no? So, magkakandak ang Philippine Army at merong quota ang mga reservists sa mga career course ng Philippine Army. So, kung ano yung sweldo ng isang halimbawa ay isang sarhento or isang private sa regular force, ay ganun din ang matatanggap ng reservist kapag siya ay nag-undergo ng 4 months training, no? Career course yun. So, makakatanggap siya ng pay and allowances within 4 months of training. So, halimbawa, 40,000 times 4. So, yun yung matatanggap na allowances ng reservist.
plus yung CCIE or yung Combat Clothing and Individual Equipment, mga uniforme at combat boots at iba-iba pang equipment na ibibigay ng G9 or Philippine Army, no? So, number 5, pwede rin kayong mag-take ng pre-deployment training. So, ano yung pre-deployment training? Ito yung pre-deployment training ng ROTC as ROTC instructor. Okay? So, every summer or yearly ay nagkakandak ang RCDGs ng pre-deployment training. So, pwede kayong maging instructor sa mga ROTC units kung kayo ay qualified at magturo sa mga ROTC at mga reserve units. So, during the training ay 5 to 7 days ay makakatanggap rin kayo ng allowances, ng subsistence allowance at combat clothing and individual equipment, no? So, i-issue na naman kayo ng combat boots at mga individual equipment ng uniforme, BDU, no? So, yun yung number 5. Pang-anim, na benepisyo ng reservist, kaya kapag kayo ay naging active reservist, ay automatically ay makakatanggap kayo ng hospitalization, no? In case anumang mangyari sa inyo during training. Okay? And then number 7 or number 6 or number 7 is burial benefits, no? So, lahat ng mga active duty reservists ay katulad din ng regular force. Kapag may nangyaring masama ay bibigyan ng higher headquarters ng burial benefits. Ano yung burial benefits? So, yun yung bibigyan kayo ng funeral honor or vigil, no? Kapag may nangyari sa isang reservist, no? So, bibigyan kayo ng Philippine flag, no? Kapag may nangyari at yung tropa ay magkakandak ng vigil sa family natin at magbibigay ng moral support, no? Number 8, kapag nasa reserve force na kayo, active duty status ng reserve force, ay may opportunity kayo na ma-promote to the next higher rank, no? So, katulad din ng regular force, ay mapopromote kayo from private to PFC and then corporal. So, pagdating ng time and grade. Okay? So, kapag nasa reserve force na kayo, ay katulad din ng regular force, ay makakatanggap kayo ng mga awards and decorations. So, halimbawa ay Bronze Cross Award, Gold Cross Award, o Gold Cross Medal, Gawad sa Kaunlaran, no? Kung ano yung mga awards and decorations ng regular units, ay ganun din ang matatanggap ng reserve units. So, yun yung mga benepisyo natin. Actually, meron din namang mga voluntary training or voluntary na mga reporting or training sa reserve units na walang allowances. So, yung nauna ay yun yung may mga allowances. Yung ibang mga trainings at mga schooling ay voluntary. Okay? So, may mga voluntary din namang mga trainings na walang allowances at walang benefits. Pero, i-issue naman tayo ng order ng higher headquarters waiving our rights to receive allowances, no? So, nasa order naman yan. At entitled naman tayo sa mga other benefits, no? Other than those voluntary trainings, no? So, na walang mga allowances, no? So, ganun yun. Merong mga voluntary trainings na may allowances at may mga trainings din na may mga allowances. So, yung mga nauna, yun yung matatanggap na sure ng reservist kapag kayo ay na-incorporate sa Ready Reserve units, no? So, ang makakatanggap lamang ng benepisyo ay yung mga member ng Ready Reserve units.
Yung mga standby reserve at mga retired reserve ay hindi po, no? So, yung mga active reservists lamang or ready reserve units. So, I hope meron kayong nalaman sa video ito at para mawala ng mga questions ng ating mga applicant at mga aspirants bilang reservist. Thank you.